Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong break time ng Senate hearing. break time. Break time ng Senate hearing, sabi ko mag-upload ako pag nag-break time mga lods, no? So grabe, ang lupit ng mga nabunyag doon. Kaninang umaga, ang dami nabanggit na bagong pangalan, no? Nabanggit si Cheese, nabanggit si Nancy Binay, nabanggit yung pinuno, si Crololo, si Cororo ng Spider, yung pinuno, si Romualdez. So, ayun yung nabanggit, ha? Pagbanggit, natahimik lang lahat, eh. No, natahimik, walang gusto magsalita, eh. Pero yung, mukhang yung, kilala niyo yung isang witness doon, yung Marines, mukhang ano yun. Sa tingin ko lang, bilang isang tao, although hindi ko naman kilala yon mga idol. Pero syempre, base lang sa experience ko, no? Kasi syempre, marami na rin ako nakasama mga tao, mga mababait, mayaman, makukulit, mga killer, mga hindi killer, pare, sa Kristan. Halos lahat. Nung tinitingnan ko, binabasa ko yung ano niya, body language niya, mga idol. Medyo, sa tingin ko naman nagsasabi siya ng totoo. Sana anuhan siya, no? Bigyan siya ng protection. Ayun lang yung hiling ko, mga lods, no? Kasi mukhang totoo yung mga ibubunyag niya, eh. Ano na siya, nakapag-decide na siya sa kanyang sarili, nakita ko, eh. Na nag-decide na siya sa sarili niya na eto na. Nasabihin ko na ang lahat, parang ganun. So, sana maganda-ganda yung mamaya. Kasi mamaya, andyan na si Boying. Babalik si Boying, tapos magkikita sila nun. Ninong Marines. Nako, maganda-ganda yon mga lods, no? So, mag-update muna tayo. So, ito yung ating hours. Pansin nyo, mga lodi, sa ating day ng crypto bubble, yung red niya, yung iba, medyo malabo, mga 2, negative 2, 3. Hindi katulad nito na, pag pulang-pula kasi, ibig sabihin, ganyan na nga yan, 20%, negative 20%. Double digit halos. Pero, eto day to, no? Medyo from malabong red to green. Malabong green at medyo iba malinaw na green. So, parang ano tayo ngayon, pa-recover. Sa tingin ko lang to, mga lods, no? Pa-recover lang. Pwedeng mali tayo dyan. Pero ano, kayo, ano sa tingin nyo? Mukhang mag-recover ba tayo ngayong araw na to? Bago dumating ang bagyong Opong. Ang daming inaabangan nyo. Wala, pumasok pa sila, boss, eh. Sabi ko, sila pumasok, eh. Baka early out din sila dahil ang dating ni Opong, mga hapon, mga alas 3 pataas. Di ba? So, hintayin natin. Kung ano-ano news na natin. Halo-halo na yung news, mga lodi. No? So, check natin yung chart natin. Kaya nga dito, nung nag-drop to, sayang, ang lupit na sana. Umabot na ng 2.9. Nung nauntog sa 2.9, magti $3 na sana to, mga lods, eh. Tanyan. Nauntog siya dyan sa $3, mga idol. So, guhitan ko nga to. Mukhang magandang ano to, eh. Resistance. So, ito. Ngayon, next na pag-angat nito, ito yung be-breaking yan, yung $3. No? So, maganda makaposition tayo kahit papano sana. No, medyo pag bumaba pa ng onte. Kasi ngayon, sabi nga natin sa hours, medyo nagre-recover. Sa bagay, naka 1 minute time frame tayo. Check ko sa hours to. Ito sa hours. So, sa hours, green, eh. Diba? Pero ito yung pinaka nauntog siya sa almost $3. So, mamaya, kung medyo bumaba man siya dito, kahit mga 2.8, 3, baka mag-position ako dito. Sa tingin ko lang naman, mga loads, magkano ba yung aking mamaya na nga. So, ayan. No? Sana makarecover tayo ngayong araw bago mag-weekend. Alam niyo naman ang weekend, eh. Diba? Medyo, pagdating ng Biyernes to Sunday, medyo ano na yan, medyo mapula-pula yan, mga loads, eh. So, maganda, makasundot muna tayo ngayon, no? Bago mag-red, pwede tayong mag-short o something sa ngayong weekend na darating, di ba? Napunta tayo sa ating news ngayon, mga lods, no? Although medyo semi-semi lang naman ang ating mga lupit na update ngayon. Basahin ko, pakinggan lang natin tong dalawang idol mo nyo. Right after that, I saw Patrick Bet-David do a survey in which he asked which crypto asset had the best long-term tech, and Ripple got 43.8% of the vote.
Bitcoin only got 35. What is going on here? Why do you think so many people are in favor of Ripple? So when I wrote that thread, mga ano to, mga idol, mga ano to mga maxi to. So pinag-uusapan nila yung Ripple, no, kasi nagkaroon daw ng thread ng poll at ang nanalo is Ripple, no, yung mas angat siya, mas gusto ng mga tao yung Ripple. So hindi nila matanggap, mga lods, no. I really quickly did some research and looked into, okay, well, what's going to the value proposition here, which is like the 101. And the story of Ripple kind of tells itself. It's just like, here's a coin, it's been around since 2012, and I think if anybody asks the question, like, well, how has it actually been used? What has actually been done with it? We have a technology that's been around for more than a decade at this point, and nobody's using it, then you need to ask questions. Why? And I don't think there's any question that, like, in the crypto industry, it's littered with fraud and scams and false marketing. Ngayon ko lang na-realize, mga idol, na yung mga maxi talagang maxi lang talaga sila. Hindi na sila nag-research ng ibang coin. Talagang doon lang sila sa Bitcoin. Isipin nyo nung nagkaroon ng poll, isipin nyo, siguro etong lalaki na to, tagal na nito sa crypto siguro. Di ba? Pero nung natalo lang ng Ripple yung ng XRP yung Bitcoin sa poll, doon niya pa lang ni-research kung ano yung XRP. Ano ba yung XRP? Ganito, ganyan. Di ba? Kumbaga, hindi man lang sila nagre-research ng iba't ibang coin. So, doon ko na-realize yung mga maxi ganun. Kahit nasabihin mo na matagal na sila sa crypto, kahit nasabihin mo na mga OG na sila, no? OG na yan, pare, ganun, no? Kumbaga, alam na niyan lahat. Hindi eh. OG sila sa Bitcoin. Sa tingin ko lang mga idol kasi etong mga to, kung technology yung pag-uusapan, kung nagre-research itong mga to, mamumulat itong mga to, kaya lang, doon na sila sa Bitcoin. Alam nyo kung bakit, mga idol? Kasi yung Bitcoin, doon sila yumaman eh. Kumbaga, parang nakakuha sila ng gold. Nung unang nilang natagpuan o nag-invest sa Bitcoin, nakachamba tayo din sa Bitcoin. Kumbaga nung pag-invest natin, boom, pumalo, ang ganda, sobrang promising, forever na to tayong lilipad, parang gano'n. Ngayon, dahil may mga coins na umaangat, lumilipad-lipad, wala silang pakialam doon, basta nakapokus lang sila sa Bitcoin. Bitcoin forever, aangat to, lupit nito, maging 1 million in 2030. Tapos nakikita pa nila yung mga sa mainstream, yung mga nagsasabi na Bitcoin will go to ganito ganyan in 2030, ganyan. Doon sila nabuboost, wala tayong pakialam, basta Bitcoin lang tayo. So, kumbaga, wala na silang research. No, ngayon, eto syempre magre-research siya ngayon. Kasi ngayon niya lang nalaman uy, natalo tayo sa pula. Ang daming nagsasabi na XRP ang goods daw Ngayon pa lang sila ang tagal na nila sa crypto, tapos sasabihin nila na more than a decade, na to palang, ano ba to, XRP more than a decade na, pero $3 pa rin. So ibig sabihin, hindi nila alam na kinasuhan ng SEC yung Ripple, na halos ilang taong patay yung movement ng XRP dahil may kaso sila. At yung Ripple yung lumaban para matalo yung SEC. At isipin nyo, mga idol yung pagkapanalo ng Ripple sa SEC, hindi lang yun para sa XRP. Para yun sa lahat ng crypto na hindi basta-basta na pwedeng ganunin lang sila kasuhan, tas uurong na at mawawala na yung crypto na yun. Sila pinakita nila na sila yung nanalo. 'Di ba? Pinalalo nila sa SEC. Hindi yung kumaso sa kanila, pinanalo nila. Ang kapalit lang nun, ayun nga, ilang taon silang naging nasa ilalim dahil may kaso sila. Tas ang reason nila nito, isang dekada na to, wala pala to ganun-ganyan. Hindi nila alam na nag-battle yung SEC tsaka Ripple. Di ba? Kumbaga, ewan ko ba? Kaya nga yung iba ngayon, yung iba kasi pag OG na parang ang galing nito sa crypto. Kumbaga, sobrang solid nito, alam na nito lahat. Pag pwede na mag-seminar to, tangina, na to OG na ilang taon na sa dekada na sa crypto to. Pero kung tutuusin, wala, Bitcoin lang yung talagang nila. Ganun lang, mga idol. Bitcoin lang yung alam nila. Bitcoin lang yung magaling sa kanila. Parang si Michael Saylor, ayun yung pinaka nila ipuon Ako hindi sinasabing hindi maganda yung Bitcoin. Bibili ako ng Bitcoin. Isa yan. Dalawa nga lang yung hawakan ko, sabi ko Sa susunod XRP lang tsaka Bitcoin Pero kasi yung sa kanila, nakakalungkot lang na hindi sila, alam nyo hindi sila nagiging, ayaw nila sa iba. Kumbaga, gusto nila Bitcoin lang. Kung malalampasan yung Bitcoin, ako, pangit yan.
kumbaga nagkakaroon na ng FUD, no? Papakalat nila. Ayun, sabi nga dito, Bitcoin Maxi are unhappy because more people are favoring XRP over Bitcoin. Now they spreading misleading claims that XRP has no real use case. Taragisyan, kung i-search mo lang kung ilan ang partner ng Ripple o ng XRP, makikita mo na agad. Pero sinasabi nila wala daw use case. Wala raw gumagamit ng XRP. Mga OG pa yan, ha. The FUD spreaders have truly lost their minds. 'Di ba? So ano ko lang to mga lods, no? Ang kulit eh. Sabi nga dito, what's funny is all these maxi are on film recording themselves act so foolish and dumb. This video are going to be absolutely hilarious years from now looking back at this time. So itong dalawang chikito na to, 'di ba? Ewan ko, mga idol. Ako kasi kung pag wala akong alam sa isang bagay, hindi ko na tinatakel eh. Kasi ayoko maano eh. Mapulaan eh. Hindi ko na tinatakel yun. Yung bagayaan ko na, hindi ko na. Pag may mga, yung iba nga dito sa akin nagbibigay ng news, okay yung news, kaya lang hindi ko kaya paliwanag. Hindi ko na nino-news, hindi ko na sinasama. 'Di ba? Pero yung mas maganda yung alam mo lang, 'di ba? Kasi kapag di mo alam, baka makapagkalat ka nga ng FUD o maling balita dahil doon. So ayun nga, no? So itong mga chikito na to, yun nga, mga lodi, OG pa yung mga yan, no? Check nga natin to sinabi ni Kalbo. Natin, ha? You're sleeping on XRP, and guess what? It's about to explode. Everyone, XRP has been beaten down, stuck in consolidation, lawsuits, and endless FUD. Everyone wrote it off, but you know what? The chart is screaming. It's screaming that something massive is coming. And you know what that something massive is? Well, it's simple. Repo transactions, they're the backbone of global finance. We're talking tens of trillions moving every year. Banks, hedge funds, money markets, you name it, they all rely on it. But here's the game changer. Ripple, DBS, Franklin Templeton, they just ran the first ever repo trade using RLUSD, Ripple's regulated stablecoin. Institutions can now swap into a tokenized money market fund, earn yield, and guess what? Settle instantly, all on the XRP ledger. That's not a theory. That's live, that's regulated, and guess what? It's global. Folks, this isn't hype anymore. This is infrastructure. Ripple is laying the tracks for the next financial system. So tell me, are you bullish on XRP after this? Drop a diamond in the... Kumbaga, ginagawa na lahat ngayon ng Ripple, mga lodi, no? Hindi lang siya plano. Kumbaga, nangyayari na ngayon. Mga idol, no? Live na siya na nangyayari. Ginagamit na siya ng Franklin Templeton. Ano ba yung sinabi niya kanina? Yun. Ha? Tas dito, XRP DeFi Awakening. Salamat sa naglagay sa akin ng news na to. XRP DeFi Awakening starts today. XRP before, primarily a coin for payment. So dati, primarily payment coin lang siya. Ngayon naman, programmable yield bearing asset integrated into modern DeFi of Player Network. So ang dami ng malulupit na gumagamit sa Ripple, no? Sa tulad nito, yung Flare, wala kasing Flare sa Bitgit. Tangina, bibili sana ako niyan eh. Bukod sa Flare, mga idol, ito. Ayun, we are about to see billions of XRP locked up and deployed in various DeFi protocols. Most of the crypto space does not understand the supply shock that is coming for XRP. So sa Flare pa lang, 6.5 million Flare XRP minted in less than 2 hours. Tapos bukod dyan sa Flare, eto pa, Onyx. Diba? XRP yield is now on Onyx Ledger with 10% passive Onyx point allocation and more DeFi opportunities soon. Bridge your Coinbase wrap XRP for base to Onyx today. Ayan mga lodi, no? Welcome to the party, Onyx, mga idol, no? What the heck? Didn't see that coming, Onyx. Nice work, folks. It's absolutely sleeper. Onyx is an absolutely sleeper. Ayan, kumbaga, ang dami na, hindi lang AXL, di ba? No, Player, Onyx, AXL, nako. Ay, next isang news. Ayan na yung kanilang mga malulupit na partnership. Tapos ito, sabi dito ni Lock-in. Analysts estimate that a 10 trillion market cap for XRP could push its price to $10 per token.
with fully replacement of sweep potential driving it to 1,000 per token, $1,000 due to increased demand and reduced supply pressure. So marami nang promising na pwedeng mangyari. Isa pa to, nako, sino ba nagtag sa akin ito? At mamaya pa to eh. Ayan the SEC has approved Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF to operate under new generic listing standard. Umuulan na. Andiyan na si Ompong. The fund is now allowed to hold crypto assets beyond BTC and Ethereum, including XRP, Solana, and XLM, mga idol. Mga lodi sa Nasdaq yan. XLM, no? Hindi lang BTC tsaka Ethereum. 5 na sila ngayon, mga idol, kasama XRP, Solana tsaka XLM. 2 lang ang meron ako dyan. XRP tsaka XLM. Ayun lang. At least meron tayo, di ba? Ito pa yung isa, mga idol, no? You had your chance to accumulate crypto for years. Now you won't even get a portion, no? Kung sakali man na umangat, no, lumipad si XRP. Morgan Stanley, BlackRock, Citigroup and more large institution fully ahead of steam into crypto. So ito yung pahingan lang natin si saglit na. Something that Robinhood has already offered. So Morgan Stanley is kind of not late to the party, but at least getting on board now. Yeah, I think it's a sign of a more favorable regulatory environment for the banks. It might be one of the first big announcements where you see a bank partnering with one of these crypto trading firms to offer access to customers. It's true that they had a fintechs like Robinhood before, but you might see more of things like this in the new regulatory environment. Is the risk factors here? I mean, we know this stuff can be volatile. We know it has been volatile in the past. We have no idea what's going to be in the future. But what's the risk for a traditional company, an established company like this, offering these to clients? Sure. I mean, they offer all sorts of products to the clients. So I guess, at some level, the client should be aware of the risks too. And if they have a financial advisor, presumably the financial advisor will talk to them about it. But it sounds like on E-Trade, it's almost similar to Robinhood, where you're taking bets on your own and making decisions on your own all the time. So ina-adapt na talaga, no, Morgan Stanley, mga idol. Grabe to. Ang inintay na lang dito yung talagang G na eh. Game na, no? Parang ganun eh. Ito mga idol ay isa patong patunay. 0 Coinbase cold wallets remaining, mga idol, no? Cold wallets remained static for years, began showing significant movement starting June 2025. Emptied just days after Brad Garlinghouse wedding and around the time BlackRock is expanding its presence in the crypto ecosystem. Mga idol, yung natatago o yung hindi gumagalaw na cold wallet, mga idol, ng Coinbase biglang naubos. Bago mangyari yung kasal ni Brad Garlinghouse at yung announcement ng BlackRock tsaka ng Ripple, di ba? Sabi nga dito, oh fudge, has BlackRock bought all the remaining XRP from Coinbase? Coinbase shows 0 wallet holding XRP. Naku, ubus na. Ubus na, mga. Ito nga yung sinasabi ko, mga lods eh. Hindi natin napapansin, mga idol, na nauubos ng XRP. Na syempre may mga supply pa kahit konti bawat mga crypto exchange eh. Meron pa yan kahit papaano. Makakabili ka pa. Pero hindi na yung mga halagang milyon-milyon, no? Parang ganun, billion-billion. Pero dito pa lang, sa Coinbase pa lang, mga idol, no? Parang inuubos na ng BlackRock yung XRP. Anong ibig sabihin nun, mga idol? Di ba? Naku. Mukhang, paano kaya pag nalaman ng mga tao na si Satoshi, no? Si David Schwartz. Pero sabi kasi ni Brad Garlinghouse, mga idol, no, yung mga developers ng Bitcoin, isa yun sa mga gumagawa ngayon ng Ripple tsaka sa XRP eh. Tignan nyo to, mga lodi. Ito, balikan ko lang to. Ito yung last ko eh. Ito yung reaction ni Michael Saylor, mga idol. Napanood nyo na to siguro sa iba, yung lagi nanonood sa akin. Yung reaction ni Michael Saylor nung sinabi ni Scottie Pippen na na-meet niya na si Satoshi Nakamoto, mga idol. You mentioned you met Satoshi in Seattle in 1993. Yes. He also came to you in a dream. You have a nice relationship with Satoshi. I feel like I do. Yeah. I feel like I have a story to tell. Definitely have an opportunity to meet him back in 1993. You met
Tingnan niya. Siyempre si Michael Saylor. Hindi ko alam ha. Pero sa tingin ko, hindi niya pa nabimit si si Satoshi. Pero si Scottie Pippen, namit mentioned na. you met Satoshi in Seattle in 1993. He also came to you in a dream. You have a nice relationship with Satoshi. Kulit na mukha no? He also came to you in a dream. Tapos sabi ni Pippen, yes. His real name is Shaquille O'Neal. You have a nice relationship with 1993, mga idol, Chicago Bulls. 'Di ba? Ano kalakasan ng Chicago Bulls yun, mga idol, kasi 1996, alam ko yun yung ano nila eh. Yung isa sa mga pinakamalupit na championship eh. 'Di ba? Pang-anim nila na championship ata yun. Hindi ko alam, hindi ako sure ha. Ngayon ko lang na-realize ha. Yung 1993 mga idol, talagang kalakasan ng Chicago Bulls yan, sila Michael Jordan. 'Di ba? So grabe no nakita niya pa. Sabi dito, funny thing is Scottie Pippen is probably telling the truth. Satoshi is a computer, not a human. Oh, pwede din, no? Sabi, who the F is this N? So, ito. Dennis Rodman is Satoshi, but we are not ready for this convoy. Ito. Kumali mo, si Dennis Rodman yun eh. Si Satoshi Nakamoto eh. Yeah. Michael Jordan pala, no? Grabe naman. O, yan. Ayun muna update natin mga idol ha. Pero ako, hinihintay ko na. May mga nag-comment sa atin eh. Diyan. Mamaya ako magbabasa ng comment eh, gabi. Pero, may nagsasabi sa atin na baka mag 2.5. Inisip nila 2.5 eh. Kayo mga idol, naghihintay din ba kayo ng drop muna? No, ako, kasi Webes pa lang ngayon. So, I don't think, siguro medyo bababa pa to ng konti. Hihintayin ko lang ha, mga idol ha. Pero, susubukan ko talaga magkaroon ng ng position. Hindi ako makapaglagay ng position ngayon. Bala ko nga weekends eh. Kasi weekends, di ba, medyo nagda-drop yung market. So, gusto ko sana makapag-position o mag-abang pag medyo nag-drop yung market ng mga ganong oras o ganong araw pala. Di ba? So, ayun lang muna, update natin ngayon. Brief news lang. Flash news. Flash news mga idol, para hindi nyo ako ma-miss mga lods, no? So, ayun yung update natin. Sana kahit papaano maiksi lang, na-enjoy nyo yung ating video, mga lodi, no? Mag-ano pa ako, magba-bounty pa ako sa aking Axie. Oh, wala pa akong bounty, oh. Kompleto ko na yung Monday to Wednesday, oh. Oh, kayo ba? Nagba-bounty pa ba kayo? Oh, ayan. So, ayun. Kita-kits tayo mamayang gabi mga idol. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana huwag nyo kalimutang i-like yung video natin sa mga hindi pa nakasubscribe. Subscribe naman kayo mga lods. Palambing naman. Subscribe lang. No? Para dumami tayo sa ating community mga lodi. At syempre, huwag nyo sanang, sa mga wala pang crypto exchange, check nyo yung mga link dyan sa ating description. Ayun lang. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. At what's up? Subscribe to Clubs TV. Subscribe to Jebla. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Also, who you want to be, the good side, the subscribe button, or the bad side. If you don't subscribe, I'm gonna be that demon, right? I'm not joking. ano yun?